Natutulog siya sa tabi ko gabi-gabi habang tahimik akong umiyak, nagdarasal na sana'y hindi malaman ng anak ko kung ano ang nangyayari sa tuwing nagsasara ang mga pinto, ngunit mapagbiro ang tadhana. Sa huli, siya pa ang nagtaksil sa akin sa pinakamasakit na paraan. Hello, ang pangalan ko po ay Luz, 75 taong gulang na ngayon, at ikukuwento ko sa inyo ang isang istoryang hindi ko akalaing makakaroon akong lakas ng loob na ibahagi. Bago ako magsimula, hihilingin ko lang po sa inyong nanonood ngayon na i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at sabihin sa comments kung taga saan po kayo. Malaking tulong po ito para may pagpatuloy kong ibahagi ang aking mga kwento sa inyo. Nagsimula ang kwentong ito noong 1969, noong ako'y 34 taong gulang. Baka isipin ninyong kakaiba ngayon, pero noon, ang isang babaeng 34 anyos ay itinuturing ng halos matanda na, lalo na kung ina kang isang teenager tulad ko. Ang anak kong si Marian ay 14. Isang maganda at matalinong dalaga na may magandang kinabukasan sa hinaharap. Kapwa kami may mamatang kulay kape, pero ang ngiti ay sa kanyang ama, si Ricardo. Isang ngiting natutunan kong katakutan sa paglipas ng mga taon. Nakatira kami sa isang maliit na bayan sa probinsyang Nueva Ecija, isa sa mga lugar kung saan lahat ay makakakilala, kung saan ang mga sikreto ay itinatago sa likod ng magagalang na ngiti sa pagsisimba tuwing linggo. Sa panlabas, kami ang perpektong pamilya. Si Ricardo ay respetado, nagtatrabaho sa bangko ng bayan, laging naka-Amerikana at kurbata. Ako naman ay nag-asikaso ng bahay at tumatanggap ng mga patahimula sa mga ginang sa aming lugar. Si Marian ay isa sa pinakamagagaling na estudyante sa paaralan, tumutuktok ng piano sa mga presentasyon sa simbahan at nobyo niya ang anak ng parmasyutiko, isang mabuting binatang aprobado ng mga magulang. Pero sa loob ni bahay. Sa loob ng bahay, ibang-iba ang kwento. Nagsimulang uminom si Ricardo sa unang taon ng aming pagsasama. Noong una, tuwing weekend lang. Pagkatapos, naging halos araw-araw na. Umuwi siyang amoy alak, mapula ang nga mata, at maluwag ang kurbata. Sa mga unang taon, sumisigaw lang siya, nagbabasag ng gamit, at pinapahiya ako sa salita. Wala kang silbi, Luz, sabi niya. Tingnan mo ang bahay na to, tingnan mo ang pakain na to, kahit yan hindi mo magawa ng tama. Tinitis ko lang ng tahimik. Noon kasing 1969, ang isang hiwalay na babay ay tinitingnan bilang isang talunan, isang kahihiyan sa pamilya. Sabi pang sarili kong ina, ganyan talaga ang pag-asawa, anak, ang lalaki, mainitin ang ulo, kailangan nating matutunang pakisamahan. At pinakisamahan ko nga, nilulunok ang mga iyak. Itinago ang mga pasa sa braso noong nagsimula na siyang manakit. Lumaki si Marian sa ganitong kapaligiran. Sinubukan ko siyang protektahan sa abot ng aking makakaya. Pinapatulog ko siya sa bahay ng kaibigan niya kapag nararamdaman kong mas malala ang lagay ni Ricardo. Nagimbento ako nga dahilan para sa mapasa. Nabunggo ako sa kanto ng mesa. Nadulas ako sa banyo. Wala to, allergy lang. Pero nakakaramdam ang mga bata. Hindi ba? Kahit hindi niya lubos na naiintindihan, alam niyang may mali. Pumangit ang sitwasyon. Parang tubig na dahan-dahang kumukulo. Alam niyo yon, ilagay mo ang palaka sa malamig na tubig at dahan-dahang painitin. Hindi niya mapapansin na namamatay na pala siya hanggang sa huli na ang lahat. Ganon ang nangyari sa akin sa loob ng halos 15 taon. Bawat araw, mas masahol ng kaunti kaysa kahapon, pero hindi ganon kalaki ang pagkakaiba para bigyan ako ng lakas ng loob na kunin ang anak ko at tumakas. Hanggang sa gabing iyon, hinding-hindi ko malilimutan. 17 ning Hunyo, 1969, Martes. Malakas ang ulan, isa sa maulan ng tag-ulan na nagpapadilim sa lahat kahit sa kalagitnaan ng hapon. Umuwi si Ricardo, basang-basa at galit na galit dahil hindi siya na-promote sa bangko. Bago pa man niya isara ang pinto, nagsimula na siyang sumigaw. Ibinagsak niya ang kanyang briefcase sa mesa. Natabig ang florerang bigay ng aking ina. Nabasag ito sa libu-libong piraso,
Tulad ng buhay ko noong gabing iyon. Nasa sala si Marian, gumagawa ng takdang aralin sa math. Napatigil siya at takot na napatingin nang pumasok ang kanyang ama na sumisiga. Pumunta ka sa kwarto mo, bulong ko sa kanya. Ngunit nakita ni Ricardo at lalo lang itong nagpagalit sa kanya. Diyan ka lang bata, sigaw niya. Oras na para matutunan mo kung ano ang totoong buhay, hindi yang pantas yang iniisip ng nanay mo. Iyon ang unang beses na ginawa niya iyon sa harap ng aming anak. Ang masampal, ang matulak, ang mga masasakit na salitang ibinato niya sa akin mga bagay na hindi dapat marinig ng isang 14 na taong gulang na sinasabi sa sarili niyang ina. Nang subukan kong ipagtanggol ang sarili ko, itinulak niya ako sa pader ng sobrang lakas na halos maubusan ako ng hininga. Nagsimulang umiyak si Marian, nagmamakaawa na tumigil na siya. Dun bumaling sa kanya si Ricardo, namumula ang mga mata, at nagsabi ng isang bagay na nagpayelo sa aking dugo. Tigilan mo yung pagiyak mo, batang spoilt. Baka balang araw, ako pa ang magturo sa iyo kung paano maging tunay na babae dahil mukhang hindi kayang nanay mo. Sa sandaling iyon, may kung anong nabasag sa loob ko at kasabay nito ay lumakas. Para bang lahat ng hindi nakikitang tanikala na nakukulong sa akin sa buhay na iyon ay biglang naputol. Hindi na ito tungkol sa akin sa kung ano ang kaya kong tiisin. Ito ay tungkol sa aking anak sa kung ano ang hindi ko hahayaang mangyari sa kanya. Hinintay kong makatulog si Ricardo sa kalasingan, gayang dati. Kinuha ko si Marian na nanginginig pa rin pagkatapos ng eksenang iyon at pabulong na sinabi, "Magimpake kang maliit na maleta. Yung importante lang, alis tayo ngayong gabi." Nanlaki ang mga mata niya. "Saan tayo pupunta?" "Nay, sa Maynila. Ang tita Carmen mo ang magpapatuloy sa atin hanggang makahanap tayong lugar. Kailangan niyong makita ang mukha niya para siyang nasampal. Hindi ako pwedeng umalis. Paano ang eskwela? Ang makaibigan ko. Si Paolo? Si Paolo ang kanyang puppy love. Ang anak ng parmasyutiko. Unang pag-ibig. Alam niyo na." Marian, hinawakan ko ang makamay niya. Nanginginig na rin tulad niya. "Kung hindi tayo alis ngayon, hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod." Tahimik siyang umiyak habang nag-impake. Kinuha niya ang litrato kasama ang mga kaibigan, ang kanyang diary, ilang damit. Iniwan niya ang kanyang teddy bear mula pagkabata. "Malaki na ako para diyan," sabi niya, pero nakita ko kung paano nagtagal ang tingin niya rito. Ang gabing iyon ang nagwakas sa kanyang pagkabata sa maraming paraan. Umalis kami ng bahay ng 3 umaga, dala ang kaunting perang na itago ko sa paglipas ng mataon ang aking insurance para sa isang emergency na ipinagdasal kong hindi sana dumating. Sumakay kami ng unang bus papuntang Maynila ng 5 umaga. Naalala ko si Marian na nakaupo sa tabi ko, nakatingin sa bintana habang ang aming bayan ay unti-unting nawawala sa hamog ng umaga. Hindi siya nagsalita sa buong 8 oras na biyahe, pero hindi tumigil ang tahimik na pagpatak ng kanyang naluha. Nang pumasok ang bus sa terminal sa Maynila, sa wakas ay humarap siya sa akin na may tingin na hinding-hindi ko malilimutan. Isang halong sakit, galit, at panunumbat na tumusok sa kaluluwa ko na parang kutsilyo. "Sinira mo ang buhay ko," sabi niya. Bawat salita ay mabagal at puno ng hinanakit. "Lahat ng kilala ko, mga kaibigan ko, nobyo ko, eskwela ko, lahat nawala dahil sayo." Ang mga salitang iyon ay nakatata sa akin na parang mainit na bakal. Nung oras na iyon, sinubukan kong ipaliwanag na para iyon sa ikabubuti niya para protektahan kami. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang ganong bagay sa isang 14 na taong gulang na dalagita na kagugulo lang mundo? Para sa kanya, hindi ako isang bayaning nagligtas sa kanya mula sa panganib. Ako ang kontrabidang umagaw sa lahat ng kanyang minamahal. At doon nagsimula ang aming bagong buhay sa Maynila, bit-bit hindi lang ang ilang maleta na nadala namin, kundi pati na rin ang bigat ng hinanakit na iyon na hindi ko alam ay tahimik na lalago na parang kanser sa mga susunod na taon hanggang sa sumabog sa pinakamasakit na paraan. Ang maunang buwan sa Maynila ay parang pamumuhay sa ibang mundo.
Galing kami sa isang maliit na bayan kung saan ang pinakamalakas na ingay ay ang kampana ng simbahan tuwing alas 6 ng gabi, papunta sa isang siyudad na hindi natutulog, punong busina, sirena, at palaging ugong ng bus. Lahat ay napakalaki, napakabilis, nakakatakot. Malugot kaming tinanggap ng kapatid kong si Carmen, pero ang kanyang apartment ay napakalit, isang kwarto, sala, at kusinang makaduktong sa ikatlong palapak ng isang lumang gusali sa Quiapo. Naglatak kami ng kutson sa sahig ng sala para sa amin ni Marian. Pansamantala lang to, sabi ko gabi-gabi bago matulog, mas para kumbinsihin ang sarili ko kaysa pagaanin ang loop niya. Tatalikot lang siya, makukunwaring hindi ako naririnig. Gumigising kami ngang 5 ngang umaga sa dilim. Maghahanda akong mabilis na kape habang si Marian ay nagayos para sa bagong paralan, isang pampublikong eskwelahan na malayo sa kolehiyo mga madre na pinapasukan niya sa probinsya. Iba ang mga babae dito. Nay, sabi niya sa akin pagkatapos ng unang linggo. Pinag-uusapan nila ang mga bagay na hindi ko alam na mayroon pala. Ang kislap sa kanyang mga mata na dati kong kilala ay tila nawala na. Habang nasa eskwela siya, sumasakay ako ng 2 bus para makarating sa pabrika ng damit kung saan ako inirekomenda ni Carmen. Hinding-hindi ko malilimutan ang nakabibinging ingay ng mga makinang pang-industriya, ang amoy ng bagong tela na may halong pawis, ang alikabok ng bulak na dumidikit sa lalamunan. Upo ako ng 7 umaga sa isang matigas na upuan kasama ang 20 pang babae, bawat isa'y nakayuko sa kanyang makina. Nagtatrabaho kami hanggang alas 6 na may kalahating oras lang para sa tanghalian. Ang mga kamay ko na dati naktatahilang ng mga pinong bestida para sa maginang sa simbahan, ngayon ay nakduruktong ng daan-daang magkakaparehong damit araw-araw. Madalas dumugo ang mga daliri ko kapag dumudulas ang karayom. Wala kaming oras para iyakan ang sakit. Ang supervisor ay laging nakatingin sa relo, sa bilang ng piyesang natatapos ng bawat isa kada oras. Mas mabilis, Luz, sabi niya habang dumadaan sa likod ko, may pilangang babaeng gustong makuha ang pwesto mo. Maliit lang ang sahod, pero kapag pinagsama sa maliit na tulong ni Carmen, nakakasapat para mabuhay. Unti-unti, nakaipon akong sapat na pera para umupangang isang kwarto sa likod bahay ngang isang pamilya sa Santa Mesa. Maliit ito, na may napakaliit na banyo, pero sa amin na iyon. Ang unang lugar na matatawag naming tahanan mula nung tumakas kami sa gitnang gabi. Si Marian ay nanatiling may lap. Ginagawa niya ang mga inutos ko, pumapasok sa eskwela, tumutulong sa gawaing bahay, nag-aaral kapag pinipilit ko. Pero mayroong isang hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Minsan, malapit sa kanyang kaarawan o tuwing Pasko, nahuhuli ko siyang tahimik na umiiyak, tinitingnan ang nag-isang litrato na dinala niyang kanyang nga kaibigan. Alaala na lang yan, sabi ko, sinusubukang pagaanin ang loop niya, kailangan nating tumingin sa hinaharap. Anong kinabukasan? Sagot niya minsan, ang mga matay matigas na parang sa isang taong mabilis na tumanda. Ang magtahi hanggang sa malaglag ang mga daliri mo, tulad mo. Masakit iyon, mas masakit pa sa anumang sampal ni Ricardo dahil sa kaibuturan nito may katotohanang hindi ko may kakaila. Anong kinabukasan ang inialo ko sa aking anak? Isang buhaing paghihirap ng mabigat na trabaho malayo sa lahat ng kanyang kilala at minamahal. Ang mga buwan ay naging taon, 1970, 1971. Lumipas ang panahon ng walang awa. Lumaki si Marian, hindi na siya ang 14 na taong gulang na dalagita. Sa edad na 17, malapit na siyang matapos sa high school, nagtatrabaho ng part-time sa isang papeleria malapit sa amin. Nakaroon na siya ng ilang kaibigan, naka-adjust na sa buhay sa siyudad, pero ang hinanakit niya ay hindi kailanman tuluyang nawala. Naging mas tahimik lang, mas kalkulado. Noong kalagitnaan ng 1972, nagsimulang magbago ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng 3 taon sa araw-araw na pakikibaka, na-promote ako bilang supervisor sa pabrika. Medyo gumanda ang sahod at ang kondisyon ng trabaho. Hindi ko na kailangang magtahingang 10 oras sa isang araw. Ngayon, ako na ang namamahala sa trabaho ng ibang mananahi, tinitiknan ang kalidad ng nga damit at nag-aasikaso ng produksyon.
Dun ko nakilala si Andre. Kakahire lang sa kanya bilang administrative manager ng pabrika. Isang lalaking halos 40 anyos, biyudo, walang anak. Laging maayos manamit, magalang, at may mahinahong paraan ng pagsasalita na nagpapaalala sa akin kay Ricardo noong maunang panahon bago siya binagongang alak sa isang halimaw. Nagsimulang magtagal si Andre sa production area, laging may dahilan para kausapin ako. Aling Luz, kailangan nating i-review ang manga numerong ito. Aling Luz, pwede po ba ninyo akong tulungan sa quality report? Agad napansin ng ibang mga babay sa pabrika at nagsimula na ang mga tuksuhan. Ayan na, Luz, hindi maalis ang tingin sayong boss. Namumula ako, umiwas sa usapan. Sa edad na 37, pagkatapos ng isang bigong kasal at 3 taon ng pakikibaka para mabuhay, ang romansa ang huling bagay sa isip ko. Bukod pa ron, nandiyan si Marian. Hindi na siya bata, pero kailangan pa rin niya ako. Umaasa pa rin siya sa akin sa pinansyal habang tinatapos niya ang kanyang pag-aral. Gayunpaman, nang anyayahan ako ni Andre na magkape pagkatapos ng trabaho, hindi ako nakatanggi. Isang inosenteng kape lang iyon sa isang karinderiya sa tapat ng pabrika. Nag-usap kami tungkol sa trabaho, sa buhay sa Maynila. Ikinuwento niya na taga-probinsya rin siyang Parana sa Brazil. Nalumuwas siya sa siyudad pagkatapos mamatay ang kanyang asawa sa pneumonia. Alam ko ang pakiramdam ng magsimulang muli, sabi niya. Hawak ang kanyang tasa na may makamay na tila hindi nakaranas ng mabigat na trabaho. Iniisip nating hindi natin kakayanin na napakalaki ng sakit. Pero isang araw, gigising ka na lang at malalaman mong nalampasan mo ang isa pang araw. Tapos isa pa at isa pa. May kung anong tumimo sa puso ko sa mga salitang iyon. Para bang sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang taong tunay na nakakita sa akin hindi bilang ang mananahi, ang single mother, ang babaeng tumakas sa asawa, kundi bilang si Luz. Si Luz lang. Ang mga pakakapa ay naging lingguhang gawi. Sumunod ang mga pananghalian tuwing linggo, mga pamamasyal sa parke. Si Andre ay mabait, maalalahanin, at mapagpasensya. Hindi kailanman nagtaas ng boses, hindi nagpakita ng pagkainip, hindi ako pinaramdam na mababa. Nagdadala siyang maliliit na regalo, isang libro, isang sokolate, isang bulaklak. Masimpleng kilos na unti-unting muling nagtayo ng tiwalang winasak ni Ricardo. Ikinuwento ko kay Marian ang tungkol kay Andre pagkatapos ng halos 2 buwan naming paglabas. Tinitigan niya ako ng matagal na may ekspresyong hindi ko mabasa. Gusto mo ba talaga siya? Nay, tanong niya sa wakas. Gusto ko siya, sagot ko, ramdam ang paginit ng aking mukha na parang isang teenager. Mabuti siya sa akin. Nakibit balikat lang siya, ibinalik ang atensyon sa notebook kung saan siya nagsusulat. Mag-ingat ka lang, ang malalaki, pare-pareho lang yan sa huli. Nag-alala ako sa sagot na iyon, masyadong mapangutya para sa isang taong napakabata. Napagtanto ko na ang masugat na iniwan ni Ricardo ay hindi lang sa akin. Nagdala rin si Marian ng gapaklat, ang ilan ay hindi ko man lang alam. Siguro ang kapaitan niya ay hindi lang dahil sa paglipat, sa pagkawalan ng kaibigan at ng dating buhay. Siguro ito'y isang bagay na mas malalim, isang takot na masyadong kamukhang sa akin. Nakiusap si Andre na makilala siya. Nag-organisa ako ng isang simpleng hapunan sa aming maliit na kwarto. Nagluto ako ng abot ng aking makakaya sa aming limitadong gamit. Dumating si Andre ng nasa oras, dala ang isang chocolate cake mula sa panaderya at isang libro ng gatula para kay Marian. Napansin niya sa mga kwento ko na mahilig siyang magbasa. Kakaiba ang hapunan. Sinikap ni Andre na makipag-usap, nagtatanong tungkol sa eskwela, sa mga plano niya para sa hinaharap. Sumasagot si Marian ng magalang, pero maikli ang mga pangungusap, madalas isang salita lang. May tensyon sa hangin na hindi ko mapawi gaano ko man subukan. Sa pagtatapos ng gabi, nang magpaalam si Andre, hinalikan niya ang aking kamay ng may delikadesa. Nakita ko ang mamata ni Marian na sinusundan ang bawat kilos, bawat salita na parabang nag-aral ng isang kaaway. Mukha siyang mabait, sabi niya pagkalis ni Andre sa isang tono na salungat sa kanyang masalita. Halos hindi mo nga siya kinausap, sagot ko, sinisimulang likpitin ang mga plato.
Hindi ko kailangang magsalita ng marami para malaman kung anong klase siyang lalaki. Kinuha niya ang librong dala ni Andre. Binuklat ito na parang walang gana. Lahat sila kaakit-akit sa simula. Diba? Si Itay din, sa pagkakakwento mo. Natahimik ako. Tama siya, sa isang banda. Naging mabait din si Ricardo, magalang, punong maliliit na romantikong kilos hanggang sa hindi na. Pumasok ang duda sa puso ko. Inulit ko ba ang parehong pagkakamali? Ngunit iba si Andre. Ramdam ko iyon. Sa sumunod na 3 buwan, pinatunayan niya iyon sa lahat ng paraan. Iginagalang niya ang aking espasyo, ang aking oras, ang aking mapag-alinlangan. Nang sa wakas ay tinanggap ko ang kanyang alok na maging nobyo niya, para bang may isang maliit na sinangang liwanag na pumasok sa mahirap naming buhay mula nang tumakas kami. Subalit, sa bahay, lalong naging tensyonado ang mga bagay. Si Marian, ngayon ay 17 na, tila kinainisan ang bawat minutong kasama ko si Andre. Nag-iimbento siya nga dahilan para i-cancel ko ang aming ngalakat, gumagawa nga maliliit na emergency, bigla-biglang nakakasakit sa mga araw na may plano kami. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Sabi niya isang gabi pagkatapos naming i-cancel na naman ang isang hapunan dahil masakit daw ang ulo niya. Hinahayaan mong pumasok siya sa pagitan nating dalawa pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Hindi ganun, anak, sinubukan kong ipaliwanag. Ang pagkakaroon ni Andre sa buhay ko ay hindi nangangahulugang mas kaunti na ang pagmamahal ko sa iyo o iwanan kita. Iniwan mo na ang lahat para sa akin minsan, sagot niya, ang mamatay kumikinang sa isang bagay na tila galit, pero sa huli ay maintindihan kong mas mapanganib pa pala, tingnan natin kung gagawin mo ulit. Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin nun. Inakala ko lang na natural na takot iyon ngang isang anak na mawalan ng atensyon ng ina na mapalitan ng isang bagong pag-ibig. Kung nakinig lang talaga ako, kung binigyan ko lang ng pansin ang nasa pagitan ng nga salita sa usapang iyon, baka naiwasan ko ang bayong paparating. Nang mag-propose sa akin si Andre 3 buwan pagkatapos naming maging nobyo, hindi ako nag-atubili. Mabilis, lalo na para sa pamantayan ng panahong iyon. Ngunit sa edad na 37, pagkatapos ng isang bigong kasal at maraming taon ng pakikibaka, pakiramdam ko'y karapat-dapat ako sa pagkakataong iyon na maging masaya. May sarili siyang apartment sa Tondo, isang mas maayos na lugar kaysa sa amin. Makakaroon si Marian ng sariling kwarto, isang totong sala, isang kusina kung saan makakapagluto ako ng hindi nababangga sa pader. Magiging isang pamilya tayo, sabi ko kay Marian. Ipinapakita ang simpleng singsing na ibinigay sa akin ni Andre. Isang tunay na pamilya sa pagkakataong ito. Tinitigan niya ang singsing ng matagal, pagkatapos ay tumingin sa akin. Isang kakaibang ngiti ang nabuo sa kanyang malabi, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mamata. Siyempre, Nay, sabi niya sa wakas, isang tunay na pamilya. Ang tono niya sa pagsabingam, nga salitang iyon ang dapat sanang nagbigay sa akin ng babala. Mayroong isang bagay doon, isang pangako, isang banta, isang malamig na determinasyon na hindi ko napansin sa sandaling ang aking kaligayahan. Masyado akong nakatuon sa maningning na kinabukasan na tila sa wakas ay abot kamay ko na, kaya't hindi ko napansin ang madidilim na ulap na namumuo sa abot tanaw. Itinakda ang kasal sa loob ng 2 buwan. Isang simpleng seremonya sa City Hall na may maliit na pananghalian pagkatapos. Tila tinanggap na ni Marian ang ideya, nag-alok pa ngang tumulong sa mga paghahanda. Bigla, naging interesado siyang mas makilala si Andre na makasama siya. Noong panahong iyon, inakala ko itong isang magandang senyales. Sa wakas, tinatanggap na niya na magiging bahagi siya ng aming buhay. Gaano ako nagkamali. Gaano ako katindi at kazakit na nagkamali. Nakatakda ang kasal sa huling linggo ng Hulyo 1972. Isang simpleng seremonya sa City Hall, kami lang ni Andre, si Marian at ilang kaibigang naging malapit sa amin sa mga mahihirap na taon sa Maynila. Ang linggo bago ang kasal ay kakaiba. Si Marian, na laging mailap kay Andre, ay biglang nagpakita nga interes na mas makilala siya. Umuwi siya ng mas maaga mula sa papeleria kung saan siya nagpa-part-time, nagtatanong tungkol sa araw ni Andre sa pabrika, nag-alok na magtimpleng kapag dumadalaw siya.
Sa wakas, tinatanggap na niya, komento ko kay Andre isang gabi habang naglalakad kami sa plaza pagkatapos ng hapunan, siguro naintindihan na niyang iba ka sa ama niya. Ngumiti si Andre, pinisil ang kamay ko. Natural lang yan, Luz. Nag-alala lang siya para sayo. Sinumang anak ay ganon din ang mararamdaman pagkatapos ng pinagdaanan ninyo. Gaano ko gustong paniwalaan ang mga salitang iyon. Gaano ko kailangang maniwala na sa wakas. Umayos na ang lahat. Na makakaroon kami ngang pagkakataong maging isang normal na pamilya na hindi tinutugis ng mga multong nakaraan. 2 linggo bago ang kasal, nakiusap si Marian na makausap si Andre ng silalang. Gusto kitang sorpresahin sa araw ng kasal. Nay, paliwanag niya, ang mamatay kumikinang sa paraang nagpapaalala sa akin sa batang siya bago gumuho ang lahat. Kailangan ko ang tulong niya. Umalis ako ng bahay ng hapong iyon na may magaan na puso. Iniisip na baka nagpaplano siyang kumanta sa seremonya o baka nakaipon siya para bumili ng isang espesyal na regalo. Pumunta ako sa Divisoria, dumaan sa tindahan ng tela kung saan nagtatrabaho ang isang dati kong kliyente sa pabrika. Nagtabi siya para sa akin ng isang retaso ng puntas para sa simpleng bestidang ako mismo ang nagtatahi para sa malaking araw. Umuwi ako ng mas maaga sa inaasahan. Biglang dumilim ang langit, nagbabadya ng isa sa mga biglang bagyo ng tag-araw sa Maynila. Tinakbo ko ang mahuling kanto, pinoprotektahan ang balutan ng tela sa ilalim ng aking blusa. Nang buksan ko ang pinto ang aming kwarto sa likod bahay, ang ingay ng ulan na nagsisimula ng bumuhos ay tumakip sa aking mahakbang. At pagkatapos ay narinig ko sila mahihinang tawanan mula sa maliit na banyo. Ang boses ni Andre, mas malalim kaysa karaniwan, bumubulong ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang sagot ni Marian, ang aking ana, ang aking 17 taong gulang na dalagita, sa isang tinik na hindi ko kailanman narinig noon. Alam ng katawan ko ang katotohanan bago pa man ito maproseso ng aking isipan. Ang nakasusuklam na pakiramdam sa sikmura, ang malamig na pawis sa batok, ang puso kong kumakabok ng napakalakas na tila sisirain ang aking dibdib, ang parehong pakiramdam na nararamdaman ko kapag umuwi si Ricardo na lasing, maraming taon na ang nakalipas. Nakilalang ang katawan ko ang panganib bago pa man ito makita ng aking mamata. Nabitawan ko ang balutan ng puntas sa sahig. Ang ingay siguro ang nakpalerto sa kanilang dalawa dahil biglang nakaroon ng katahimikan na sinundan ng nakmamadaling makilos. Bumukas ang pintong banyo at naroon sila. Si Andre nabukas ang butones ng kanyang polo, magulo ang buhok. Si Marian nabahit ang lipstick, ang nga-strap ng kanyang blusa ay nakalaylay sa kanyang nga balikat. Ang amoying kasalanan at kung ano pa, hindi ako sumigaw. Hindi ako nagbazag ni gamit. Hindi ako hinimatay tulad ng mga babaeng taksilan sa mga drama sa radyo. Isang kakaibang kahinahunan ang bumalot sa akin. Ang parehong kahinahunan na naramdaman ko noong gabing iyon eng 1969 nang magpasya akong alis kami sa bahay ni Ricardo magpakailanman. Ne. Simula ni Marian, pero namatay ang kanyang boses nang makita ang aking mukha. Walang luha, walang desperasyon. Isang malamig, malinaw na katiyakan lang. Gaano katagal? Tanong ko, ang aking boses ay mas matatag kaysa sa inakala kong posible sa sandaling iyon. Nakatinginan silang dalawa, walang gustong maunang magsalita. Si Andre ang bumasag sa katahimikan, naktangkang magpaliwanag. Luz, hindi ito ang iniisip mo. Itinaas ko ang aking kamay, pinutol ang kanyang nga salita. Ang tanong ko, gaano katagal? Humakbang si Marian. Ang mga mata ay nakatitik sa akin. Walang hiya doon. Isang kislap lang ng tagumpay na nakpayelo sa aking dugo. 2 linggo, sagot niya. Mahina pero malinaw ang boses. Mula noong araw na nakiusap akong kausapin siya ng kami lang. Hindi naman mahirap, alam mo na. Hindi siya gaanong naiba kay itay tulad ng iniisip mo. Ang kanyang mga salita ay parang makutsilyo, bawat isa ay tumatama ng eksakto kung saan pinakamasakit. Sinubukan ni Andre na lumapit, bumulong ng paliwanag, pero pinigilan siya na aking tingin. At doon sinabi ni Marian ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan.
Ngayon alam mo na ang pakiramdam na mawala ang lahat ng mahal mo ng biglaan. Katulad ng naramdaman ko noong inagaw mo ako sa buhay ko. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi ito pagnanasa. Hindi ito pag-ibig. Ito ay paghihiganti. Isang malamig, kalkulado, at pinlanong paghihiganti sa loop ng maraming taon. Bawat pilit na ngiti, bawat tahimik na pagtanggap sa mga nakaraang araw, lahat ay bahagi ng isang plano upang saktan ako sa pinakamasakit na paraan. Mag-impake ka, sabi ko kay Marian, na may kahinahunan na hindi ko alam kung saan nanggaling. May 15 minuto ka para umalis sa bahay na to. Nay, sigaw niya, ang maskara ng tagumpay ay sandaling nahulog, inilalantat ang takot na dalagita sa ilalim. Siguro inaasahan niya ang magasigaw. Luha, isang ganap na pagbagsak hindi ang nagyayelong katatagan na iyon. Gusto mong kumilos na parang matanda, Marian. Gusto mong gumawa ng desisyon ng matanda. Ngayon, mamuhay ka sa mga kahihinatnan niyan bilang isang matanda. Humarap ako kay Andre, na tila tumanda ngang 10 taon sa mga huling minuto. Tungkol sayo, bukas gusto kong nasa kamay ko na ang mga papeles ngang ating paghihiwalay. At ayoko nang makita pa ang mukha mo kailanman. Sinubukan niyang magpaliwanag, sabihin na si Marian ang lumapit sa kanya, na iyon ay isang pagkakamali lang, na mahal niya talaga ako. Ang kanyang masalita ay pumapasok sa isang tainga at lumalabas sa kabila. Sa sandaling iyon, isa lang ang naisip ko. Paano ako naging bulag? Paano ko hindi nakita na inulit ko ang eksaktong parehong pattern, umaalis sa isang marahas na lalaki para mapunta sa mga kamay ng ibang uringeng maninila, isang ngumingiti habang nagmamanipula, nagsasabi ng pag-ibig habang nagtataksil. Nagimpake si Marian ng isang maliit na maleta ng tahimik. Nang handa na siyang umalis, huminto siya sa pinto at tumingin sa akin sa huling pagkakataon. Sa isang sandali, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang aninongang pagsisisi, marahil ay takot pa nga. Pagkatapos, bumalik ang kanyang pagmamataas, pinatigas ang kanyang tingin. Saan ako pupunta? Nay, problema mo na yan ngayon. Sagot ko, ramdam ang bawat salitang pumipilas sa aking lalamunan. Matanda ka na para akitin ang magiging asawa ang nanay mo. Matanda ka na para humanap ng sarili mong matitirhan. Lumabas siya sa ulan na malakas na ngayon. Hindi lumingon. Sinubukan siyang sundan ni Andre, sinasabing ayusin niya ang sitwasyon na hindi niya maaring iwanang mag-isa si Marian sa kalye. Hinarangan ko ang pinto ng aking katawan. Kung lalabas ka sa pintong yan para sundan siya, huwag ka nang babalik. Nagatubili siya. Sa isang sandali, akala ko mananatili siya, na baka may pagkakataong maintindihan kung ano ang nangyari na maproseso ang pagkakanulong iyon. Ngunit kinuha niya ang kanyang jacket at lumabas din. Ang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng ulan at ng kahihiyan. Naiwan akong mag-isa sa maliit na kwartong iyon, ang balutan ngang puntas ay nakakalat pa rin sa sahig. Doon lamang, nang wala ng sinumang saksi, hinayaan kong tumulo ang mga luha. Umiyak ako hanggang sa maubos ang aking mga luha, hanggang sa sumakit ang buong katawan ko sa bigat ngang aking mga hikbi. Kinaumagahan na may namamagang magamata at malinaw na isipan, gumawa ako ng 2 desisyon. Ang una ay maghanap ng abogado. Hindi para sa diborsyo na halos imposible noon sa Pilipinas, kundi para magsampa ng formal na reklamo laban kay Andre. Si Marian ay 17 taong gulang, menor de edad pa. Ang ginawa niya ay hindi lang isang moral na pagkakanulo, ito ay isang krimen. Ang pangalawang desisyon ay mas mahirap. Kinuha ko ang address ng inang ang isa sa mga kaibigan ni Marian sa pabrika, kung saan alam kong malamang na doon siya nahanap ng kanlungan. Sumulat akong isang maikling liham, ipinapaalam na nagsampa akong reklamo laban kay Andre at dapat siyang maganda na tawagin para tumestigo. Walang galit sa liham na iyon, walang panunumbat. Tanging ang malamig na katotohanan nangyari at kung ano ang susunod na mangyayari. Gusto mo akong parusahan sa inakala mong ginawa ko sa'yo, isinulat ko sa dulo. Pero balang araw, may intindihan mo na lahat ng ginawa ko ay para protektahan ka. Sana dumating ang araw na iyon bago mo magawa ang parehong mga pagkakamali na ginawa ko. Hinahanap ng pulisya si Andre kinabukasan. Nawalan siyang trabaho sa pabrika.
mabilis kumalat ang iskandalo ang supervisor na pinagtaksilan ng manager kasama ang sariling anak na dalagita. Ilang babae ang tumingin sa akin ng may awa. Ang iba naman ay may morbid na kuryosidad ng mananonot ng isang trahedya mula sa malayo, nagpapasalamat na hindi sa kanila nangyari. Ang proseso ngang batas ay nakakahiya. Kinailangan kong idetalye ang buong buhay ko sa mga estrangherong naka-Amerikana, sagutin ang matanong tungkol sa aking pribadong buhay, pakinggan ang mga pahiwatig na baka napabayaan ko ang aking nobyo o hindi ko pinalaki ng maayos ang aking anak. Nahatulan si Andre ngang corruption of a minor, isang magaang sentensya, ngunit sapat na para sirain ang kanyang reputasyon. Tumanggi si Marian na tumestigo. Nalaman ko sa isang kaibigan na nakakuha siyang trabaho bilang sales lady sa isang department store sa Maynila at umupang isang maliit na kwarto malapit sa istasyon ng tren. Nagpatuloy siya sa buhay, tulad ng nararapat, tulad ng hindi ko sinasadyang itinuro sa kanya sa lahat ng mga taong iyon na kapag gumuho ang mundo, pupulutin mo ang nga piraso at muling bubuin. Sa mga sumunod na buwan, ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho. Nag-ipon akong bawat sentimo, determinado na hindi na muling aasa kaninuman. Bumili akong isang segunda manong makina ng pananahi at nagsimulang gumawa ng maliliit na pagkukumpuni at pagayos sa aking mga libreng oras para dagdagan ang sahod sa pabrika. Unti-unti, nakaroon ako nga regular na kliyente nga ginang na kailangan ng nga bestidang inaayos, mga bagong kurtina, maliliit na pagkukumpuni. Lumipat ako sa isang kwarto, sa ibang bahagi ng siyudad kung saan walang nakakakilala sa aking kwento. Nagsimula akong muli sa pangalawang pagkakataon sa loob ng ilang taon, pero sa pagkakataong ito, mag-isa ako, ganap na mag-isa. Ang pinakamasakit ay hindi ang pisikal na kalungkutan. Ito ay ang puwang na iniwan ni Marian. Anuman ang kanyang ginawa, siya ang aking anak, ang batang kinarga ko sa mga gabing may laknat, ang kinantahan ko nga oyayi, ang pinagsakripisyuhan kong lahat. Ang sakit ng pagkakanulong iyon ay parang isang itim na butas sa loob ko. Sinisipsip ang lahat ng liwanag, lahat ng pag-asa. May mga gabing nagigising akong umiyak, nananaginip na maliit pa siya, na hindi nangyari ang lahat ng iyon. Mga kaarawan na nakahanda akong tsake na parabang darating siya sa pinto. Mga Pasko na bumibili ako ng mga regalong nananatiling nakabalot sa drawer. Ang kanyang pagkawala ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na pananakit na ginawa ni Ricardo. 10 taon akong ganito. 10 mahabang taon ng tahimik na pagluluksa para sa isang taong buhay pa, ngunit umalis sa aking buhay na parang hindi kailanman naging bahagi nito. 10 taon ng pagbuong ng isang bagong buhay, ladrilyo sa ladrilyo, ang maliit na pananahi sa bahay ay naging isang maliit na talyer. Kumuha akong isang katulong, tapos isa pa. Nakilala ako sa aming lugar bilang ang mananahi na tumutupad sa usapan na may magaling na kamay at makatarungang presyo. At pagkatapos, sa isang maulang araw noong 1982, eksakto tulad ng mapait na araw na iyon 10 taon na ang nakalipas, may kumatok sa pinto ng aking talyer pagkatapos ng oras ng trabaho. Hapon iyon ng Setyembre 1982. Malakas ang ulan sa labas, ginagawang maliliit na ilok ang makalye ng tondo. Sarado na ang aking talyer. Kalahating oras nang nakaalis ang huling kliyente, dala ang isang bestidang pangparty na kailangang ayusin agad para sa isang kasal sa weekend. Inayos ko ang maretasong tela, pinaghihiwalay ang pwedeng gamitin para sa maliliit na trabaho nang marinig ko ang makatok sa pinto. Inisip kong huwag ng buksan. Pagkatapos ng oras, karaniwan ay mga naglalako lang na naghahanap ng masisilungan sa ulan o isang taong gustong magpayos ng damit na hindi makapaghintay hanggang bukas. Ngunit nagpatuloy ang magakatok, mapilit, halos desperado. Nang buksan ko ang pinto, tumigil ang oras. Naroon siya, basang-basa sa ulan, may isang sanggol na nakabalot sa isang jacket para protektahan sa tubig. Si Marian, ang aking anak. 10 taon na mas matanda, mas payat ang mukha, ang mga mata'y may dalang pagod na hindi bagay sa kanyang 27 taong gulang, pero siya iyon. Nanatili kaming tahimik sa isang mahabang sandali, nakatinginan lang. Nagsimulang umiyak ang sanggol, isang mahinang iyak na napipigilan ng kanyang dibdib. Ang tunok na iyon ang bumasag sa aming pagkakatulala. Pasok, sabi ko, humakbang sa gilid. Basang-basa ka.
Pumasok siya ng dahan-dahan na parang tumatapak sa delikadong lugar. Tumingin siya sa paligid ng talyer, ang mga makinang pananahin na nakaayos sa mga hilera, ang mga manikin na may mga damit na ginagawa pa, ang mga estante na may mga telang maingat na nakatupi ayon sa kulay at tela. Isang buong buhay na binuo ng wala siya. Nagawa mo, sabi niya ng mahina. Sarili mong negosyo. Tumango ako, hindi pa rin lubos na maproseso na nasa harapan ko na siya pagkatapos ng napakatagal na panahon. Umiyak muli ang sanggol, mas malakas ngayon. Gutom na siya, paliwanag niya, ang mga matay biglang napuno ng isang pagkatakot na kilalang-kilala ko ang desperasyon ng isang ina na hindi alam kung paano tulungan ang kanyang anak. Hindi pa siya kumakain mula kahapon. Dun ko napansin ang mga detalyeng itinago ng unang pagkagulat. Ang naninilaw na pasa sa gilid ng kanyang mata, ang putok sa labi na bahagyang tinakpan ng lipstick, ang paraan ng kanyang bahagyang payuko na parang naghihintay ng isang suntok anumang oras. Ang parehong kilos na ginagawa ko noon sa harap ni Ricardo. Walang imik. Kinuha ko ang sanggol mula sa kanyang mabisik. Babae pala, nalaman ko nang alisin ko ang basang jacket. Siguro wala pang ilang buwan ang edad. Namamaga ang mga mata sa kayak, namumula ang mga pisngi sa lagnat. Maligo kang maligamgam. Tinuro ko ang pasilyo patungo sa likod kung nasaan ang aking maliit na apartment sa itaas ng talyer. May malinis na tuwalya sa aparador sa banyo. Maghahanda ako ng makakain ninyo. Nagatubili siya, tinitingnan ang anak niya sa aking mabisik. Alam kong makaalaga ng sanggol, Marian, sabi ko, na may malungkot na ngiti sa labi, nagawa ko na yan dati. Habang naliligo siya, nakpainit akong gatas sa kalan at naganap ng boteng gatas sa mga gamit na itinatabi ko para sa mga emergency. Palagi akong may mga pangunahing gamit para sa mga mananahi kong kailangang dalhin ang kanilang mga anak. Kinarga ko ang maliit na bata. Kinantahan siya ng mahina ng parehong oyayi na kinakanta ko kay Marian noong sanggol pa siya. Kumalma agad ang bata, sabik na sumipsip sa gatas. Kapareho niya ang mga mata ng kanyang ina, ang parehong mga mata na nakikita ko sa salamin araw-araw, 3 henerasyon ng kababaihan na pinag-isang ang tingin, ng dugo, ng sakit. Nang bumalik si Marian, suot ang isang lumakong duster na napakalaki sa kanya, ang kanyang payat na katawan ay halos mawala sa tela, ang bata ay mahimbing nang natutulog sa aking mga braso. Inilagay ko ang sanggol sa sopa, gumawa ng pansamantalang kamagamit ang mga unan. Anong pangalan niya? Tanong ko. Nagsasalin ng isang plato ngang sopas na pinainit ko. Luisa. Sagot niya. Halos pabulong ang boses. Luisa. Sumikip ang dibdib ko nang marinig ang pangalan ko na halos kapareho nandun na panatili sa kanyang alaala, ipinasa sa susunod na henerasyon sa kabilang lahat. Hindi niya ako tuluyang binura. Kumain si Maria ng tahimik. Ang mga mata ay salitan ang tingin sa natutulog na anak at sa plato. Nang matapos lang siya, na may kaunting kulay na bumalik sa kanyang piski. Sa kanya sinabi kung bakit siya naparito. Nay, simula niya, nanginginig ang boses. Ngayon, naiintindihan ko na. 3 simpleng salita na may bigat ng isang dekada ng pagkahiwalay, ng sakit, ng pagsisisi. 3 salita na nagbukas sa 10 taon ng pinipigilang luha. Naintindihan ko kung bakit ka tumakas kasama kami noong gabing iyon. Naintindihan ko kung ano ang isinakripisyo mo. Naintindihan ko. Huminga siya ng malalim. Ang mga luhay malayang dumadaloy ngayon. Naintindihan ko kung gaano kita nasaktan. Umupo ako sa tabi niya. Ang aming mga kamay ay halos makadikit sa mesa ngunit pinaghihiwalay pa rin ng isang bangin ng masasakit na alaala. Anong nangyari? Marian? Ang kwentong ikinuwento niya sa mga sumunod na oras ay masakit na pamilyar. Pagkatapos ang araw na iyon noong 1972, nagpatuloy siya sa abot ng kanyang makakaya. Nagkaroon siya nga mga pansamantalang trabaho, tumira sa mga inupahang kwarto, itinigil ang pag-aral. Hinanap siya ni Andre ng ilang beses pagkatapos niyang pagsilbihan ang magaang sentensya, ngunit tinanggihan niya ito. Wala siyang halaga sa akin, pagamin niya, nakayuko sa hiya. Paraan lang iyon para saktan ka. Sa edad na 22, nakilala niya si Roberto, isang mas matandang lalaki na may-ari ng isang maliit na trucking business. Nung una, mabait siya, maalalahanin, puno nga pangako. Nagpakasal sila agad.
Siya nasabik sa katatagan, sa isang tahanan. Sa mga unang buwan, lahat ay parang panaginip, sariling bahay, kotse sa garahe, mga bagong damit. At pagkatapos, dahan-dahan, tulad ng tubig na umiinit hanggang kumulo, nagsimula ang mga pagkontrol, ang mga panunumbat, ang selos. Ang unang sampal ay dumating noong sinabi kong gusto kong bumalik sa pag-aral. Sabi niya, hindi sinasadyang hinahawakan ang kanyang mukha na parang nandun pa rin ang marka. Humihingi siyang tawad. Umiyak, nanumpa na hindi na maulit. Naniwala ako. Naulit ang pattern, palala ng palala, mas madalas. Nang mabuntis siya kay Luisa, inakala niyang bubuti ang mga bagay, na ang isang sanggol ay magbabalik sa lalaking minahal niya. Ngunit lalo lang pinalalang paksilang bata ang lahat, mas maraming responsibilidad, mas maraming stress, mas maraming dahilan para sa marahas na pagsabog. Kagabi, pagpapatuloy niya, mas matatag na ngayon ang boses, na parang bawat salita ay isang batong inaalis sa isang mabigat na pasanin. Pinagbantaan niya si Luisa. Sabi niya kung hindi ako titigil sa pag-iya, gagawan niya ng paraan ang bata dahil hindi na niya matiis ang ingay. Doon ko napagtanto na nararanasan ko ang eksaktong naranasan mo sa ama ko. At naintindihan ko, naintindihan ko lahat ng biglaan. Ikinuwento niya kung paano niya hinintay na makatulog si Roberto, kung paano niya kinuha ang sanggol at isang maliit na bag na may mga dokumento, kung paano siya umalis sa gitna ng gabi nang hindi lumilingon, kung paano siya naglakad ng maraming oras sa ulan nang walang tiyak na patutunguhan hanggang sa dinala siya ng kanyang mga pa sa address ng aking talyer, isang address na itinago niya sa lahat ng mataong iyon. Ginupit mula sa isang maliit na anunsyo sa diaryo na nakita niya nang hindi sinasadya. Alam mo kung nasaan ako sa lahat ng panahong ito? Tanong ko, nagulat. Tumango siya, pinupunasan ang kanyang maluha. Dumadaan ako sa harap minsan, para lang masigurado na okay ka. Hindi ako nakaroon ng lakas ng loob na pumasok. Masyadong malaki ang hiya. Noong gabing iyon, natulog si Marian at si Luisa sa aking kama. Naglatag ako ng kutson sa sahig para sa akin, ngunit halos hindi ako makatulog. Bawat tunog ng kanilang pahinga, bawat maliit na kilos ay nagpapanatili sa aking gising, na parang natatakot akong mawawala sila kung matutulog ako. Kinaumagahan, sinimulan naming muling buuin ang nawasak 10 taon na ang nakalipas. Hindi ito madali. May malalalim na sugat sa aming dalawa, mga salitang hindi na mababawi, mga kilos na hindi na mabubura. Natatakot si Marian na hanapin siya ni Roberto. Natatakot akong buksan muli ang aking puso para lang makitang wasak ito muli. Ngunit mayroon kaming Luisa. Inosente, perpekto, isang bagong simula. Para sa kanya, nagpasya kaming subukan. Sa maunang buwan, hindi mapakali ang tulog ni Marian, nagigising sa anumang ingay sa kalye. Tinuruan ko siya kung paano magsampang ang reklamo sa pulisya, kung paano kumuha ng restraining order laban kay Roberto. Ginamit ko ang mapait na karanasang natutunan ko para protektahan ang aking anak sa paraang hindi ko nagawa para sa sarili ko. Dumating si Roberto sa talyer minsan, lasing, sumisigaw sa pinto, hinihiling na makita ang kanyang asawa, kanyang anak. Nagtago ang mga kliyente sa likod, takot. Kinuha ko ang telepono ng mahinahon, idinayal ang numero ng pulisya sa harap niya mismo. Ang anak ko po ay may restraining order laban sa lalaking ito, sabi ko, tinitignan siya ng diretso sa mata. Nilalabag niya ang kautusan sa mismong sandaling ito. May kung ano sa aking tingin ang katatagan ng isang babaeng nakaharap na mga lalaking tulad niya at nakaligtas ang nakpaatras sa kanya. Umalis siya bago dumating ang pulisya at hindi na kailanman bumalik. Unti-unti, isang bagong routine ang nabuo. Nagsimulang tumulong si Marian sa talyer, nagpapakita ngang isang talento sa pananahi na minana niya sa akin. Ang kanyang presensya ay nakaakit ngang mas batang kliyente, nagdalangang gasariwang ideya sa mga disenyo. Sa gabi, nagsasalitan kami sa pag-alaga kay Luisa na lumalaking malakas at malusog, pinupuno ang baheng mga tawa na matagal nang nawala. Noong 1983, sa pagunlad ng negosyo, nakaupa kami ngang mas malaking espasyo sa parehong kalye. Hindi na ito isang talyer lang nang napakukumpuni. Gumagawa na kami ngayon ng mga custom-made na bestida, mas suit kahit madamit pangkasal,
Kumuha kami ng dalawa pang mananahi, naglagay ng mabagong makina. Si Marian ang nakmungkahing ang pangalan para sa karatula sa harap. Luz at Marian, damit at ayos. Nang una kong makita ang mga salitang iyon na nakapinta, ang aming mga pangalan na makasama, makatabi, nakaramdam ako ngang napakalaking emosyon na halos hindi ako makapagsalita. Binuo natin to ng makasama. Nay, sabi niya, inakbayan ako habang tinitingnan namin ang bagong pinturang harapan, isang pangalawang pagkakataon para sa ating dalawa. Noong 1985, gumawa kami ngang isa pang mahalagang hakbang. Pagkatapos mag-ipon ng maraming taon, binili namin ang gusali kung saan naroon ang talyer. Hindi ito malaki. Ngunit amin na ito, tunay na amin. Sa itaas na palapag, inayos namin ang apartment. Gumawa ng isang espesyal na kwarto para kay Luisa, na 3 taong gulang na at daldal ng daldal, kinagigiliwan ng mga kliyente sa kanyang maimbento na kwento. Lola, ikuwento mo ulit kung paano kayo ni Mama gumawa ngang gabestida para sa maprinsesa, hihilingin niya sa gabi habang pinapatulog ko siya. At ikukwento ko, ginagawang isang fairy tale ang aming kwento ng pakikibaka na maiintindihan niya. Ang mahihirap na bahagi ang karahasan, ang pagkakanulo, ang paghihiwalay ay iniwan ko. Darating ang panahon para sa mas mabibigat na katotohanan kapag mas matanda na siya. Isang araw, habang inaayos namin ang matela, natakpuan ni Marian ang isang lumang kahon sa ilalim ng aparador. Sa loob, maingat na nakatupi, ay ang pirasong puntas na binili ko noong mapait na araw ngang 1972. Ang puntas na dapat sana ay para sa aking damit pangkasal na nahulog sa sahig nang matuklasan ko ang pagkakanulo. Itinago mo to sa lahat ng panahong ito? Tanong niya. Hawak ang pinong tela na parang isang bagay na mahalaga at marupok. Marami akong itinago, sagot ko. Iniisip ang nga hindi ipinagdiwang na kaarawan, ang nga regalong hindi naibigay, ang nga salitang hindi nasabi. Ang ilan ay nakikita, ang iba ay hindi. Nanahimik siya sandali. Ang mga daliri sinusundan ang mga masalimuot na disenyo and puntas. Pwede ba nating gamitin? Sabi niya sa wakas. Para sa First Communion dress ni Luisa. Isang bagay na luma na ginawang bago. At ganun nga ang ginawa namin. Ang puntas na dapat sanang sumaksi sa simula ngang isang pamilyang hindi kailanman nabuo ay nag-adorno sa pagdiriwang ngang isang pamilyang binuo namin mula sa abo ng sakit na iyon. Ang buhay ay may maganoong kabalintunaan, minsan malupit, minsan nakpapalaya. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Luisa na malakas at matalino, protektado ng pagmamahal ng 2 babay na alam ang halaga ng seguridad ng katatagan. Bumalik sa pag-aaral si Marian, nakatapos na fashion design sa isang night class. Ako naman ay tumanda, pumuti ang buhok, kumulubot ang mga kamay, ngunit matatak pa rin para sa mga pinong trabaho sa talyer. Noong 1990, pinalawak namin ang negosyo. Nagbukas ng isang maliit na pabrika ng unipormo ng eskwelahan sa kalapit na lugar. Noong 1995, nagsimula kaming magbigay ng mga klase sa pananahi para sa mga kababaihan mula sa mahihirap na komunidad. Marami sa kanila ay tumatakas sa mga sitwasyong katulad ng aming naranasan. Ito ang aming paraan ng pagbabalik loob, ng pagbabago ng aming sakit sa isang bagay na kapakipakinabang para sa iba. Bawat babaeng natutulungan nating tumayo sa sarili niyang magapaa, paliwanag ni Marian sa mga estudyante sa unang araw, ay isang babaeng kayang magsabi ng hindi kapag kinakailangan, isang babaeng kayang protektahan ang kanyang mag-aanak, isang babaeng kayang magsimulang muli. At habang nagsasalita siya, nakikita ko sa kanyang nga mata ang refleksyon ng akin ang nga mata ng isang taong nahulog, bumangon, at natutong lumakat muli. Isang taong nakaranas ng pinakamasama sa buhay ngunit pinili pa ring maniwala sa pinakamabuti. Ang sakit ay hindi kailanman tuluyang nawala. May mapaklat na hindi binuburang ng panahon, tinuturuan ka lang na mabuhay kasama nito. Samga gabing may bagyo, nagigising pa rin ako, minsan dinadala ako nga bangungot pabalik sa maliit na kwartong iyon, sa pagkakanulong iyon, sa pagkawala. Si Marian din ay may sariling mamulto, nagigising na tinatawag si Luisa sa gitna ng gabi, tinitingnan ang mga kandado 2, 3 beses bago matulog.
Ngunit natutunan namin na ang mapeklat ay mga maparin. Mamarkang nagpapakita kung saan kami nanggaling, kung ano ang aming nalampasan, kung paano kami nakarating dito. Mga paalala na lumilipas ang sakit, na gumagaling ang masugat, na laging may bukas na naghihintay sa amin, gaano man kadilim ang gabi. At ngayon, sa taong 2025, sa pagbabalik tanaw sa batang inang iyon na 34 taong gulang na tumakas kasama ang anak sa isang maulang gabi, sa babaeng 37 na humarap sa pinakamasakit na pagkakanulo, sa lolang 47 na nagbukas ng pinto sa isang bagong simula, napagtanto kong sulit ang lahat. Bawat luha, bawat sakripisyo, bawat pagsisimulang muli. Dahil ngayon, sa edad na 75, mayroon akong hindi nakukuhang marami, isang pangalawang pagkakataon, isang anak na nakaintindi, nagpatawad, at pinatawad, isang apong lumaking napapalibutan ng pagmamahal. Ngayon ay isang abogada na nagtatanggol sa ibang kababayhan sa mga korte. At isang pamanangang katatagan na magpapatuloy matagal pa pagkatapos kong mawala. Kung nanonood ka nito at nakaunay ka sa anumang bahagi nga aking kwento, gusto kong malaman mo, may pag-asa rin para sa iyo. May bukas din na naghihintay. May posibilidad din ng pagaling, ng pagsisimulang muli, ng pagpapatawad. Dahil kung may isang bagay akong natutunan sa aking 75 taon, ito ay mas malakas tayo kaysa sa ating inaakala, mas matatag kaysa sa ating pinaniniwalaan, at mas may kakayahang magmahal muli kaysa sa ating pinapangarap. Ang buhay ay hindi laging makatarungan, hindi laging madali, ngunit ito ay laging isang pagkakataon upang magsimulang muli. Kapag tinitingnan ko ang aking makamay ngayon, nakikita ko ang mapa ng aking kasaysayan. Ang maliliit na paklat mula sa mga karayom na dumulas, ang mga mansang edad, ang mga asul na ugat na lumilitaw sa ilalim ng manipis na balat, mga kamay na nag-alaga sa isang anak at pagkatapos ay sa isang apo. Mga kamay na naktahi hindi lang ng gatela, kundi pati na rin ng retaso ng isang winasak na buhay. Mga kamay na natutong bumitaw, humawak muli, at sa wakas ay magpasalamat.